Hello po, magandang gabi po. God bless po sa ating lahat. Welcome po ulit sa aming hindi masyadong late night after session fellowship. Ako po si Brother Michael. Ako po si Brother Prem Imaliwat. Ako po si John Jonathan. Before we start po, so kami po ulit ay mga hindi po ako. Sila pong dalawa ay ang mga kabataan po. Both of them are from the youth ministry po sa aming church, sa Philippinology Church. And we are here lang po para magkaroon lang ng to gather upang magkaroon po ng tawag dito, pagsasama-sama, at the same time magkaroon po ng chance na ma-share po namin sa bawat isa yung mga na-receive po namin na grace from the Word of God sa aming pananambahan kanina pong umaga. Before we start po, gusto po sana namin po na umpisan po ito ng panalangin sa pangunguna po ni Brother God. Okay po, tayo po yung manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, salamat Ama sa araw na ito. Tunay mahinayaan niyo po mga Frego na ang oras na ito, Ama. Tunay makapag-sharing mga Frego. Tunay tulungan niyo po mga through this na aming mga Frego ma-reach out ang aming mga kapatid. Tunay makapatinig naman sila na yung mga sildama. Panginoon, magabayan niyo po ang bawat sila, tunay mga Frego naman yung banal na Espiritu Santo, Ama. Hayaan niyo po mga patuloy na ikaw lang ang may taas sa bawat sa inyo, patuloy yung mga Frego naman, ibaba ang aming mga sarili, Ama. Tuloy mga Panginoon, tulungan po, puspusin niyo po ang bawat sa naman na yung mga salita, patuloy ikaw maghari, Ama, sa bawat sa inyo. Salamat, Ama, sa hanggang pag-ibig, Ama. Ikaw maghari, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. So, kamusta ang ating mga araw, mga kapatid? Kamusta naman ang araw ninyo? Pagtapos po natin mag-iwalay sa church kanina. Diyan. Kanina, okay lang naman. Nagdano kami. Basically, naghintay habang naghihintay kami sa youth ministry, sa gawain ng youth, naglaro-laro lang kami ng mga board games. And parang sobrang saya namin, parang alas gusto namin bumili ng mga board games para kung may mga ganong cases, dumating yung time na makasama namin yung mga youth. Yan lang. As for me, I say, masaya kasi for the past few Sundays, na nagkaroon kami ulit ang gawain sa youth district. So, ayun, ngayon patuloy pa so consistent, and then I hope na patuloy pa sa susunod na Sunday. That's pretty much it. Okay, so kamusta naman ang kamusta naman yung mga kabataan ngayon? May nadagdag ba sa atin? Actually, may ganda kasi may nadagdagan isang kabataan. Parang first time niya lang pumunta sa church natin. Hindi siya naka-attend kanina, pero nakamusta namin siya. 18 years old, isang college student first year. So, grateful kami, parang kahit isa lang siya, isang malaking bagay na. Nice. Kompleto naman ako kanina, Brother John. So, naalala ko, I think kompleto naman. So, mga tauhan nung last Sunday, sila din. At I think, nalagdag ka. Parang pares lang naman, no? Siguro, para sa mga tao. Kamusta yung youth fellowship nyo kanina? Anong ngiti yan? Naging continuation na ng pinanood namin nung last Sunday kasi natapos yung palabas na The Forge. So, bale, yung sa last Sunday, nanood lang kami, tapos hanggang siguro 1 hour 30 minutes. So, yung natirang 30 minutes,
tinapos namin this Sunday, and then karoon kami ng grouping, so naghati-hatian siguro 3 bawat group of 3 tao bawat grupo. So sa 3 na yan, nag-share na kami na siguro natutunan namin sa palabas at in-explain namin sa harap isa-isa dahil siguro namin sa na binigay sa amin. Okay. So, doon tayo muna sa topic natin, sa first topic natin. So, yung movie na pinanin ninyo, which is The Forge. Isang Christian movie, diba? So, ako, personally, hindi ko pa siya papanood. But I think maganda siya. Baka one of these days. So, without spoiler, paano nyo paano nyo naman ma-share yung yung experience nyo sa 2 days na panonood yun ng The Forge? Kasi 2 Sunday yun, di ba? Without spoilers. Yeah, without spoilers, ha? Hindi ko pa napapanood. Hindi, pero siguro ang maganda doon, it really tackles a life of a youth. Ang galing kasi kung saan makita mo yung pagbabago ng isang tao. Lalo na yung 'di ba yung naging topic natin last time na what happens to a youth when he's following the Lord. And makita mo sa movie na yun, grabe yung pagbabago. So siya, mixed emotion siya. May mga times na tamang-tama since mga youth kami nanonood. Ang hirap kasi harang natatawa na lang kami kasi sinasabi namin andun kami sa situation na yun. And may mga times na encouragement. So ang saya niya kasi sama-sama kaming nasaktan, sama-sama kaming umiyak. May umiyak talaga? Oo. Tutulo na nga yung luha, biglang naglag eh. Ano madadagdag mo daw, brother Jan, bukod sa paglalag? Anong madadagdag mo doon? May madadagdag ka ba bukod sa lag? Ganun lang din yung habang pinapanood na yung movie, parang nakita namin or nare-relate namin yung experience namin bilang youth sa palabas. So, ayun, siguro grabe yung emotional impact sa bawat isa sa amin. Medyo malapit na ako mapalwa. Pero buti mahina yung signal. So, naglalag siya. Kasi ka na. Sabi, naglalag din yung tears na. Pwede ba nating sabihin na itong movie na to specific for youth lang? Or paano ba? Wala. Kasi parang sabi nyo, nakaka-relate kayo or something like that, diba? So sa isang kabataan. So, generally ba para lang, mas maganda ba siya para sa mga youth lang? Siguro yung movie na yun, it highlights a life of a youth. Pero, dun sa buhay ng isang youth na yan, makikita mo yung yung mga nangyayari sa background ng buhay niya, which is hindi lang siya more of a youth life, but makikita mo yung buhay ng isang church. So parang tag dito, nakafocus siya sa pagbabago ng isang youth, kung paano siya nag-develop, pero makikita mo kung paano nag-work talaga isang church. And it's really, parang, it's an eye-opener, lalo na pag napanood mo siya. Ang ganda. Yung sa akin lang siguro, isang umampalataya sa Diyos, siguro na as a Christian nakikita natin yung struggles na face na siguro, na experience din natin sa ngayon. So, bawat makita talaga natin yung when I watch the movie, nakita ko paano gumagalaw yung certain Diyos or God himself sa buhay ng namin youth. Hindi, I say this, ako sa youth. Pero if you look at it, siguro maybe onte, pero
in a much different context. I think, siguro sa lahat ng mga nagsisig tayo sa Diyos, siguro, mararamdaman din nila yung, mararamdaman ng, exactly lang, ng bilang isang, parang nakaka-relate sila, ganon, something like. Relate, Okay, good. And then, kanina, nakita ko yung mga posts ng mga kapwa nyo kabataan na may hawak sila paper. And of course, may title. And then, anong behind doon? Ano yun? Go dyan. Sige, ayun yung activity na after namin pinanood yung movie. Bale, binigyan kami ni ate siya ng papel. 1/4 ate, 1/4 na papel. So, batis sa amin, kailangan namin sulat yung natutunan namin sa palabas. Ayun siya. Tapos sabi, if ipopost sa Facebook. So, ayun, pinost sila. So, ano yung sinulat mo dyan? Spoiler, wag tayo spoiler. Kung gusto nyo pong malaman kung sinulat ni Brother John, search nyo na lang po yung account niya. Pero shoutout po, praise God po, thank you Sister Charina, siya po ang youth leader ng youth ministry. Maganda po ng ginawa niya for that kind of activity. Sana one of these days sama mo naman kami. Join us. Welcome ka, Sister Charina, sa program. Okay. So, ngayon, medyo mag-backtrack naman tayo. Diba? Doon naman tayo sa message ng Panginoon sa atin kanina umaga. Which is, the title is, kumbaga, ang sinabi sa atin ngayon ng Panginoon is, yung title is Unleavened Body of Christ. Yan ang pag-usapan natin ngayong gabi. So, kamusta naman yung, kumbaga, ano naman yung kumbaga, dating nung message ni Lord sa atin kanina umaga? Ayun, diretso. Anong diretso? Strike. Hindi, ang ganda siya kasi kung makikita natin yung this past few days parang tinuruan tayo kung what is really the body of Christ mula nung Friday pa, diba? So parang parang magtataka ka, why? Diba? Ang ganda kasi, parang pinag-iisa tayo ngayon, no? Parang, siguro nakita tayo parang scattered. Kaya sabi ko, kaya kung reflecting from the, sa tinuro kanina, parang sakit din. So, ang hirap niya kasi, tag dito, parang, hindi ko alam parang, alam mo yun, gusto mo tanggapin ikaw yun, pero parang parang ayaw mo sabihin, parang, masyadong prideful na sabihin na ikaw yun. Parang, gusto mong makita lagi kang tama, kaya ayaw mo tanggapin na, ay, hindi ako yun yung tinutukoy dyan. Parang, Brother John? At first, medyo naging confusing siya. Kasi pinag-usapan dito is, in-example na lang kasi natin ay yung... Yes, hello? Nawala po si Brother John. Akala ko na, ayun, bumalik si Brother John. Siya po yung tupa yung picture, mga kapatid. Nawala na naman po yung tupa. Disconnect yung Yeah. Baka lobat. So, charge din. Okay? Open, open mic. Ay, open cam. Yan. So, ang papugian. Nagbigay ng example yung pasonary na so, kasi, hindi ako sure kapag tinututo ko iba, minsan may dalawang kasi siya lang sa ating pasonary, may dalawang siya pwedeng pag-gamitan yung isa. Pwede natin siyang gamitan in a body, tapos yung isang list, pwede natin siya i-gain.
in a good way. Pero kung pag-uusapan natin yung ano yung yeast in terms of sa bad way, yun, I'd say yung mga bagay na silang hahawakan natin or yung mga hindi natin kayang bitawan. Kaya yung sinabi nga na parang every time na pupunta ka or dumalapit tayo sa church, parang ang laki natin. Hindi ko siya, ano bang magandang term? Parang we're full of ourselves rather than, Satan and Diyos, di ba? We're full of our own needs. So, ayun. Yung ano kasi, 'di ba? Yung ginamit kasi na main text do sa worship service natin kanina is from Matthew chapter 16 verse 5 up to 12 na kung saan kung titingnan po natin sa ating mga Bible is ito po yung time na nagta-travel ang ating Panginoon, 'di ba, kasama yung mga alagad niya. And then bigla na lang in example ng Panginoon sa mga alagad na yun nga na kailangan na maging ano sila maingat doon sa tinatawag na labadura ng mga Pariseo, 'di ba, at mga Saduceo. Ano ba yung kumbaga meron ba kayong idea what is a Pharisee and a Sadducee dun sa text na binigay ng ating pastor? Kasi 'di ba, parang ang hirap na hindi natin maunawaan yung mensahe ng Panginoon kung hindi natin alam yung mga characters na ginagamit ng Panginoon, 'di ba? So, ano ba yung mga Pharisees and Sadducees? Siguro sa mga Pharisees and mga Fariseo, mga Sadduceo. Kasi hindi, ang ano natin is sa time ng Panginoon natin, sino ba sila? Okay. So, 'di ba? Based dun sa turo ng ating pastor, 'di ba? Makikita natin sila ano siya parang kaya sinabi sa atin ng pastor natin na yes, they're believers but a different kind, parang ano sila, they're teachers of law. That's why that's why sobrang silang strict sa laws na lalo na nung sa Old Testament, sa times ni Tuloy nyo lang tuloy nyo lang, may yes kasi lang ako sandali. Okay. So sa times ni Moises, 'di ba? Makikita natin na tag dito, these Pharisees, they hold this parang they recognize it as oral tradition, standard of belief and life. So 'di ba? Parang they are very strict, kaya for Jesus, parang hindi nila tanggap na si Jesus is Jesus God. Hindi nila tanggap na si Jesus is really a son of God. Kasi 'di ba, pag sinabi mong son of God, parang tinutumbas mo na yung sarili mo sa Panginoon. So kaya hindi na matanggap na si Jesus is son of God, kasi alam nila na ganito yung panggagalingan ng Messiah. Kaya itong mga Pharisees and Sadducees, they are very strict to the law. Ayan. Jan, may dadagdag ka ba? As for my understanding, sorry, correct me if I'm wrong pag may nabagit ka na mali. Pero alam ko yung mga Pharisee, they are also believers, but siguro may mali lang sila is that they do not believe that Jesus is the Messiah.
And as for the Sadducees, sila yung mga taong di na sumasampalataya, if I'm right. So, I lang yung alam ko between the difference of the two. Okay. So, same. Sila yung mga masabi natin na mga 100%, kumbaga, they follow God's law, which is the law of Moses, sabi nga, di ba? And sabi nga kung sa pagiging masunurin lang, di ba, sa law, sila yung masabi natin na walang makakahigit sa kanila. And they are even considered as teachers of the law. Kumbaga sila yung mga mananampalataya that time na ginagamit yung word of God, yung law, particularly yung law, para ituro ito sa buong Israel that time. But yun nga dahil sa pagiging kumbaga nila, yung nature na natatanggap nila, they think na parang sila yung pinaka mataas sa iba. Yes. Especially in observing the law. Kaya nga 'di ba, yung ginamit na example ng Panginoon sa atin is yung makikita natin kung ano yung katangian ng mga Pariseyo is nasa Matthew 23, 'di ba? Yung almost whole chapter ng Matthew 23 na kung saan pinapakilala yung mga ginagawa nila, kung ano yung katangian nila, 'di ba? Which is doon nung pumasok, nung dumating yung Panginoon Jesus, dito nakita na they are really like parang kumbaga ito na yung katuparan nung word of God, yung katuparan ng law nasa harap na nila, nakikita nila, pero ayaw nilang tanggapin, 'di ba? Kaya nga dun sa kahit dun sa turo sa atin kagabi, spiritually sa panahon natin, sad to say, 'di ba? Ang mga Pharisees na to, itong mga Pharisees and Sadducees na to is nagre-represent nga sa atin, sa ating mga believers ngayon, sa ating mga mananampalataya ngayon. Kasi 'di ba, yes, by the grace of God, we've been saved from our sins through faith in Jesus Christ, when He died on the cross, diba? When we believe that Jesus paid for our sins, God forgive us from our sins. Pero yun nga, as a Pharisee, diba, parang nagiging ganun na rin yung mga mananampalataya na naglilid na to ng kumbaga nagki-create na to ng self-righteousness sa kanila, na nakikita na nila yung sarili nila na dahil nasa atin yung word, dahil nanananan sa atin yung word, we are different from others na, 'di ba? Kaya doon tayo ngayon papasok sa sa shinare ng Panginoon sa atin kanina, na yung bakit sinabi ng Panginoon Jesus na mag-ingat tayo sa libadura ng mga Pariseyo, which is, 'di ba, yung tinuro sa atin kanina is yung libadura o yung libadura is or yung unleavened bread na yon, yung tawag dito, yung tinapay na umaalsa, 'di ba? Sabi dito sa verse 6, ibinasa natin, diba? Beware of the leaven
leaven of the Pharisees and the Sadducees. Mm. Ito yung sinasabi na yung umaalsa na tinapay, di ba? Ito yung umaalsa na tinapay. Kaya, bakit ba umaalsa yung tinapay? Bakit ba lumalaki yung tinapay? Tinuro sa atin kanina, di ba? May isang ingredient na nagkukos nung reaction na yun, bakit umaalsa yung tinapay. Which is, kung hindi ako nakakamali, ito yung tatawag na yeast na ginagamit ng mga bakers pag ng bread, di ba? O sa Tagalog, kung di tayo nakakamali, I think it's, levadura sa Tagalog. Wala. Tama. Yun yung nagkikreate ng parang air. Yun yung nagkukos ng kumbaga reaction ng air para mag-umalsa yung tinapay para lumaki yung tinapay. Pero yun nga bakit sinabi ng Panginoon na umiwas tayo doon? Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, we need to kailangan natin mag-ingat doon sa lebadura ng mga Pariseo at Saduceo. Ano ba yung lebadura na yon? Ano ba yung lebadura ng mga Pariseo at Saduceo na tinutukoy ng Panginoon? So, 'di ba kung ang ganda kasi 'di ba? Tama yun na yung ito yung yeast, itong yeast na to, ito yung nagke-create ng chemical reaction. So, ang kanina 'di ba sa turo na yun, parang pinaportray na tayo yung mismong bread. And ang ganda kasi hindi sinasabi ni Lord na umiwas dun sa mismong Pharisees, but he said na umiwas dun sa lebadura nila or umiwas dun sa yeast nila. That's why the Lord has taught us na what is the meaning of yeast, diba? Kaya nga sinabi, diba? There is a good term and a bad term of using the word yeast, diba? Kung saan tinuro sa atin, right? Dito sa Matthew chapter 13 verse 33. Matthew 13 verse 33. Diba sinabi niya doon, He spoke another parable to them. The kingdom of heaven is like yeast, which a woman took and hid in 3 measures of meal until it was all leavened. So, diba, makikita natin dito na yeast is actually used in a good term. For, diba, for us as a mga Christians, ang word of God hindi siya alam mo yun, hindi siya kinikimkim sa atin. Parang hindi natin siya kinikip dapat as a secret. It's supposed to be revealed in our lives na that may pakita to. Amen po ba? And another one is pinakita dun sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6 up to 8. Sabi dun, your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole lump? Diba? 7, so ganda sa Tagalog. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo maging bagong timpak na tulad na sa kayo walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya ang ipangilin natin ang pista hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Diba we can see here na dito may kita natin yeast is used in a bad term. Kung saan actually itong diba sabi nga natin, this yeast creates bubble. And if we kung gagawin in a bad term, if we can see like sin hiding in us, if we keep hiding this sin even just a little, diba,
the Lord has taught us na hindi siya yung parang it will stay there like a little, but it diba, mamumunga siya. Amin po ba? Parang hindi lang siya yung parang parang magse-stay little, but mas mag-grow pa siya. Like parang isang bread na nag-grow. Mag-grow pa siya in us, and it will produce death in our lives. Kaya makikita natin na yung lebadura na tinuturo sa atin ng Panginoon doon sa tawag dito, sa mga Pharisees. I learned na diba? Kasi tinuro sa atin na they trusted in themselves, diba? These Pharisees trusted in themselves. And they also love the human praise. 'Di ba? Katulad ng shinare kanina na oo, alam mo 'yun, parang these Pharisees tag dito, parang yes, they fast, nag-aayuno sila, tag dito. They're very strict of themselves following these rules. Pero 'di ba, makikita natin sa Luke chapter 18 verse 9 up to 14. Makikita natin doon na 'di ba, yung dalawang tao na yun, yung Pharisees na yun, tsaka yung isang tao na yun na nagpe-pray, 'di ba? We can see na yung isa, 'di ba, he really humbles himself upon the Lord, which doon sa Pharisees, 'di ba? Parang differentiate niya yung sarili niya na hindi ako katulad nito, Lord, 'di ba? That's why alam mo yun, parang they are so full of themselves, 'di ba? And they disrespect to the scriptures, 'di ba? Kasi 'di ba, if it is the word of God, tulad ng sinabi sa John chapter 1, 'di ba? Na it is full of life, it is the truth. Amen po ba? And it is God. It means kung if it is the word of God, kailangan natin to sundan. Amen po. But the Pharisees are different, where yes, they are obedient. Pero alam mo yun, because nakikita nila yung sarili nila, ay parang yung imbes na si Lord ang natataas, parang sarili nila yung natataas, which is parang iniisip nila, napakagaling ko, nasunod ako kay Lord, di ako katulad ng ibang mga tao. Alam mo yun, parang malinis ako, hindi sila marurumi. That's why sinasabi ng Panginoon na sa mga disciples niya, you must be careful of this yeast. Amen po ba? Parang because it's very dangerous, alam mo yun, parang like you really wanted, parang you're becoming God itself, parang gusto mo na maging God ng buhay mo. Ikaw Brother John, may add ka ba? Yes, siguro isa na lang banggit ni God. Yung tinutukoy nga ba dito, para ba tayo para tayo para ba nag-expand ng bread, is that example na din sa Pharisees, that because they often boast themselves sa nagsalita, they often praise themselves. So ay nakasulat din yung sinabi sa atin na yung cause ng pagkaroon ng yeast or labadura. And then also bakit natin kailangan i-avoid yung yeast ng mga Pharisees? Nabanggit dito na the yeast of the Pharisees are hypocrisy. So, dahil sinabi dito kung sa Matthew chapter 23, Matthew chapter 23 verse 2, verse 2 to 3. And sabi, nagsisipo ang mga Espiritu at mga Pharisee sa duklukan ni Moises at ng mga bagay na sa ilay kanilang ipagluto sa gawin niya at galapin at dapat magpunig sigara ang usunod sa kanilang magawa. At kanilang sasabi at hindi ginagawa. So, yung sasabi dito sa pag na to is yung mga Pharisees, puro sila salita at hindi sila gumagawa, you know? So,
makapapasok natin detail that uh, they they have faith but they don't put it to work. Kasi sinasabi lang nila eh. And yet they don't do it. That's why sinasabi na yung Israel is hypocrisy. I lang po. Okay. Siguro, ganyan din, tulad nga nung shinare nyo, same as me, ganun din yung masabi ko. But, ang feeling ko, talagang deep yung meaning niya. Especially do sa libadura na yun eh. Kasi, di ba, kung titignan natin, yung hindi naman sila hindi naman sila pinapaiwas mismo sa mga pariseyo. 'Di ba? Hindi sila pinapaiwas ng Panginoon sa pariseyo o sa Saduseyo. Pero mismo doon hindi sila pinapaiwas mismo sa tao. Pinapaiwas sila doon sa libadura. Para sa akin, I think siya eh. Yung libadura yun represents teaching. Like word talaga. Yes. Ba't ko nasabing word? Kasi yung tinapay kasi napaka-importante, di ba? Lalo na sa Bible. And we know that even our Lord Jesus Christ considered himself as the true bread. Di ba? Siya yung true bread. And because he's the true bread, Jesus Christ said na siya lang yung dapat natin kainin. Nagigets nyo ba? Kaya nga doon papasok yung pabalik tayo ngayon dun sa testing ni Jesus Christ sa wilderness after niyang mabautisman, di ba? For 40 days and 40 nights. Nag-aayon yung ating Panginoon. So habang nag-aayon ng ating Panginoon, siyempre wala siyang makain. And siguro masabi natin talagang sa 40 days yan, gutom na gutom yung Panginoon, di ba? And then, ano yung next na nangyari nun? Di ba? He had an encounter with the enemy, Satan. Yes. At ano yung pinakaunang kumbaga tinesting sa kanya ni Satan? Food. Di ba? Food. Kasi pag yung physical natin, gutom na guto, hinang-hina tayo, una-una talaga na masabi natin na magpapalakas sa atin food talaga. Yes. Ewan ko hindi ko alam, pero pag hinang-hina tayo, ang tao, parang majority, hindi talaga pahinga hinahanap niya eh. Lalo na kung pagod na pagod ka or gutom na, or parang hinang-hina ka, unang-unang hinahanap ng tao pagkain. Kasi kumbaga nourishment sa body para ma-refresh agad, 'di ba? Kahit paggising food talaga. And then dun pa lang nung tinetest ng kaaway, nung tinetest ng kaaway si Jesus Christ, 'di ba? Ano yung response ni Jesus Christ nun sa kaaway, 'di ba? Sa Matthew, 'di ba? Matthew 4:4, which is kabisado na, masabi natin na kabisado na yan na halos lahat ng mga mananampalataya na hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Which is doon pa rin ang point noon. Ano ba yung word of God? 'Di ba? Food. Yes. Food pa rin siya. And because yung word of God is food and Jesus Christ is the bread, true bread. So yung bread na ina-offer ng enemy is different from the bread that Jesus Christ had. Kaya nga masabi ko na I think kaya yung title nung worship service natin is Unleavened Bread of Christ. Unleavened Body of Christ. Kasi ano siya eh, yung kinakain ng isang mananampalataya, ng isang part ng body of Christ, hindi dapat wala dapat yeast. Kailangan unleavened.
Which is, sabi nga, di ba? Ewan kung tama yung pagkakaintindi ko or nasabi kanina. Ang unleavened bread matigas. Kasi hindi siya maalsa, matigas siya. And I Yung think, putok. oo, yung, di ba? Parang, and I think, kung di ako nagkakamali, wala siyang lasa. Kung di ako nagkakamali, I don't know. Pwede niyo po kami itama, pwede niyo po ako itama sa comment. Pero I think siya, yung as in talagang plain bread lang talaga siya. Kaya nga masabi ko na ayaw ng Panginoon na mahawaan tayo ng ibang bread. Kasi 'di ba, yung mga Pharisees nakita natin na throughout sa sermon, nakita natin yung ugali ng Pharisees. Of course, they love to receive praise rather than giving praise from God. They wanted to they are full of self righteousness, 'di ba? Hindi na sila kumbaga hindi na nila nakita na dapat silang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pero most importantly, 'di ba? Nawawala na yung scripture sa kanila. Instead of they are living by the scripture, they are kumbaga using the scripture, which is yun nga sorry pero hindi sometimes, most of the time nagiging ganyan tayo, 'di ba, as a believer. Na of course siguro ng mga bago-bago pa tayo mananampalataya, okay pa, 'di ba? Pero dumarating yung punto na hindi na natin pinamumuhay yung word, 'di ba? Ewan ko, siguro dumadating tayo sa kasawaan, nananawa, 'di ba? Kaya naghahanap tayo ng iba. Yes. And hindi natin nare-realize na meron yung pampaalsa. Kaya lumolobo siya. So iba talaga siya, hindi siya unleavened. Talagang siya. Kaya siya, talagang kaya sometimes we are like, yun nga, sometimes we're living like a Pharisee also, 'di ba? Na we, instead of living by the word of God, we are now just using the word of God. Kagaya ng mga Pariseo, 'di ba? They use the word of God to what? 'Di ba? Para mag-akay ng ibang tao, sasabihin nila para mapalapit sila sa Panginoon. Pero sabi nga ng Panginoon sa Matthew 23, 'di ba? Imbis na mailapit niyo sila sa Panginoon, ang ginagawa ninyo is bulag kayong taga-akay na inaakay niyo rin silang mga bulag papunta sa bangin, malalaglag, 'di ba? And isang talata pa nga doon, sinabi ng Panginoon na the Pharisees are parang mas dinadala pa nila sa kapahamakan imbis na kaligtasan yung mga inaakay nila. So, yeah, it's a really hard hit to us, but also a blessing for us para ma-open yung natin, 'di ba? Yung spiritual lives natin, na makita natin na oh yeah, we need to check ourselves. Kailangan natin i-check na nagiging Pariseo na ba tayo? Namumuhay na ba tayo bilang Pariseo? Ginagawa na lang ba natin kumbaga decoration yung word of God? Ang sakit nun kasi 'di ba yung binigay na verse ni Brother John na yung mga Pariseo gusto nilang umuupo sa upuan ni Moises. 'Di ba? Sino ba si Moises? Siya yung pinili ng Diyos. Siya yung taong ginamit ng Diyos sa malaking ministeryo, which is kumbaga siya masabi nating parang one of the heroes ng mga Israelita, 'di ba? So if yung mga Pharisees is umuupo sa upuan ni Moses, parang sinasabi ng Panginoon na you are considering yourself equal to Moises, 'di ba? Na kung sinunod sila ng mga Israelita, dapat din silang sundin ng mga Israelita. Kung nirerespeto ng mga Israelita si Moises, dapat respetuhin din sila. Which is, sorry po Panginoon, minsan nagiging ganyan tayo, lalo na pag nakakatanggap tayo ng praises, medyo lumalaki ulo natin. So, sorry Lord. Yes. Kaya talagang grabe yung word of God kanina sa atin, na
yun nga eh, hindi tayo nagiging consistent. We are also disrespecting the word of God. Sinasabi natin na, gawin nyo to, sundin nyo yan, sundan nyo. Pero tayo, hindi tayo sumusunod. Diba? yun ang masakit na katotohanan doon. Hindi tayo sumusunod. Real. Diba? Ang sakit nun. Kaya nga, masabi natin, kung bubuksan natin yung spiritual eyes natin, we are thinking na mas higit pa tayo sa mga Pariseo, pero hindi tayo, pero yung paglilingkod na ginagawa nila, hindi nga natin mahigitan. Diba? Parang, so, we are much more worse, kumbaga sa kanila, diba? Kaya nga, napaka-buti ng Panginoon sa atin kanina, na i-remind sa atin na, we really need to check. Hindi lang check, kundi kailangan i-avoid din natin, especially kung ano yung mga naririnig natin sa labas, 'di ba? Outside ng community ng church natin. Hindi natin siya may iwasan. Pero kailangan talaga maging maging aware. Like variants. Yeah, we really need to be aware kasi especially sa inyo ng mga estudyante, 'di ba? Sa school, ang daming pumapasok. 'Di ba? Kaya sometimes nagiging cause na nagkakaroon tayo ng doubtness sa word of God, nawawala tayo. Kaya I think talagang siya, yung word na yon, yung bread na yon, yung yeast na yon, yung leavened bread na yon is really that teaching. Now, kung much better na we should really rely into the word of God. Manatili tayo dun sa word of God. Huwag tayong humiwalay dun sa sa word of God. Kaya nga tama rin yung tinuro ng Panginoon sa atin kanina na if we are having trouble to understand the word of God, kasi word of God yun hindi talaga maarok ng natin, ng knowledge natin, ng pangunawa natin. We really need to pray and ask God. Pero syempre, dahil nga Pariseo tayo, sometimes, ganun lang tayo ng ganun. Feeling mo, naiintindihan. You're blind. Diba? Yeah, we become blind. Na parang, amin ka ng amin, pero nag-aamin ka lang pala para matapos na yung worship service. Oh my gosh. It hits. Diba? Ang sakit nun, diba? Kaya nga I think para hindi tayo maging hypocrite or yun nga yung sinabi ng Panginoon na mapagpaimbabaw. Actually sinearch ko siya kanina sa totoo lang, kung sasabihin mong hipokrito ka sa isang tao. Masakit siya, 'di ba? Parang siya ano bang meaning nun sa ano bang meaning nun pag sinabi mong hipokrito? Parang plastic parang plastic, ganun, di ba? Kanina kasi, nung tinatry ko siyang i-search, pag sinabi mo kasing hypocrite, you are living in a lie. Like, what you say, kung ano yung, kumbaga, ano yung mga ideals mo, ano yung pinaniniwalaan mo, you are not living there. It's all lie. So, talagang, napakasakit siya. So, parang, pag sinabihan ka ng Panginoon na mapagpaimbabaw o hipokrito, parang, alam mo yung parang nagpipiling Christian ka. Tingin mo sarili mo, Christian ka, pero yung the way you speak, the way you live, the way you act, there's no Christian there. Diba? Which is, yun nga parang Pariseo, diba? Because Pharisees said, they think of themselves obeying the word of God, doing the word of God, pero sabi nga ni Lord, sinungaling nga sila sasabihin ng tuturo nila sumunod pero sila mismo hindi sumusunod, di ba? Which is yun nga, balik sa atin mga mananampalataya. So siya, kumbaga parang it's a warning for us from the Lord, at the same time blessing na rin para makita natin yung sarili natin, ano yung kalagayan natin, di ba? Kasi grabe yung
Buti nga nakakarinig tayo ng mga ganong message sa ano eh. I think kung hindi natin yun nga eh, kung hindi ka open sa pagtutuwid ng Panginoon, you will feel offended pag narinig mo siya na ay hindi ako ganun, hindi ako pareseyo, hindi ako ganyan ha. It's hard. Diba? It's hard. Kaya kailangan natin i-check yung ano natin, yung sarili natin. Ayaw nating matulad na yun nga, 'di ba? Magsabi tayo na we are pretending to be God. That's isang napaka powerful message kanina sa atin. Kaya nga I think one of the best ways nga talaga na ano sa atin is magkaroon talaga tayo ng intimate na relationship, intimate magkaroon talaga tayo ng knowledge sa Word of God. Magkaroon talaga tayo ng deeper understanding sa Word of God. Hindi lang yung basta masabi natin na may nalalaman tayo na konti, sapat na. I think it's not enough. Kasi kung talagang gugustuhin natin na lumalim sa pananampalataya, I think we really need to read more, know more about God, about our Lord Jesus through His Word, diba? Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Sabi nga, diba? Sabi nga sa James, kung gusto mong magkaroon ng karunungan, hanapin mo ang Panginoon. At ibibigay niya yun sa atin. Ibibigay niya yun sa'yo. So, I think, yun talaga yung natin ngayon, kailangan natin gawin as a believer talaga. Especially now na nasa end times na tayo ng faith life, diba? Sa last days na tayo ng faith life. Ngayon, balita ngayon, may bago na naman daw atang COVID. Ewan ko ba, ano ba pinagagawa nila sa mga paniki doon sa China? Ewan ko. Wala na ba silang makain doon? Diyan. Ewan ko, dyan. Gusto atang magka-COVID para wala na pasok eh. Dyan. Dyan? Nandiyan ka ba? Naglalag ka? Naglalag ata si Jan. Naglalag si brother dyan. Pero grabe naman yun. Pero siguro kung magkamaro, ang hirap naman nun. Quarantine na naman. Ewan ko kung anong gusto nilang gawin. Ngayon nakikita natin, diba? Yung katulad sa ng ating pastor, yung about sa robots. Diba? Yung nagde-develop. Mostly sa mga factories, halos hindi na yung mga tao gumagalaw. Mostly nakarelay na sila sa mga robots. Oo, diba? Yung nakita ko ng isang araw, grabe. Ano na siya, hindi na siya, hindi siya metallic eh. Talagang ang body. Parang bionic siya. May body, may talagang may muscle, may rib cage pa nga eh. As in talagang pag kumilos, pag gumala, parang konting pulido na lang, robot na eh. Tao na eh. Napanood yun na ba yung yung Alita Battle Angel? Parang yung mga ganong, parang, yung mga ganong times na yung nangyayari, yung parang kasi diba, dun sa times nila, parang, yung mga robots, as in, kulang lang sa kanila yung utak eh. And pwede mo na matransfer yung sarili mo into, a new body. So, delikado ngayon. Grabe ngayon. Kasi na yun eh, isang ways yun ng pang-deceive ng enemy, di ba? Para, yun nga eh, para, ganun pa rin, same. It's like parang a different kind of feast. Para hindi ma-focus ang tao sa tunay na bread. Tunay. O, di ba? Ililihi sila sa ibang bagay.
Kaya kung hindi Kasi, tayo magiging maingat, talagang nakakatakot. sa tingin ko, kasi siguro sinabi ni Lord na, dadating yung araw na pipiliin ng mga tao yung gusto nilang marinig. Kasi, di ba, kung sasabihin natin unleavened bread, and Jesus is the true unleavened bread, di ba? Parang ang word of God kasi, siya, di ba? Para siyang, di ba, tinulad siya as a sword. So, ang sakit niya. 'Di ba, ngayon 'di ba, ang mga bread na may yeast ang lalambot. So, siguro parang siya representation na parang ngayon gusto ngayon piliin ng mga tao na yung more na masarap, yung more na naging favor sa kanila, yung more yeast. Parang hindi mabigat sa kanila or parang hindi matigas sa kanila. So, ang hirap ngayon kasi parang ngayon parang pipiliin na nila yung siguro yung ngayon yun katulad na yung mga blessing, yung mga teaching na for blessing. Kasi alam mo yun, parang wala ka nang kailangan i-worry. Ang kailangan mo lang parang ang alam mo yun, parang gusto mo lang ngayon parang more blessing and blessing. Ang hirap ngayon. Pero I think kung talagang hahanapin natin ang Panginoon through His Word, mag-aano pa rin siya kumbaga ano pa rin siya I think pa rin siya yung aalsa pa rin siya kung talagang hahanapin ng isang tao, ng isang mananampalatayang Panginoon. I think yun yung sinasabi ng Panginoon na na parable, 'di ba? Yung parable nga ng yeast na yung sinasabing in a good way. I think yun yung sinasabi na yeast If we are going to really seek the Lord, 'di ba? Mag-ano talaga, magkakaroon tayo ng deeper understanding, deeper meaning, mas lalago tayo sa pananampalataya, and we will really grow. Yun yung yun yung dapat na i-share natin. Yun yung dapat na ibahagi natin, 'di ba? Kaya ang hirap din I think ang hirap din na yun nga, kung hindi tayo magiging aware ano yung i-share natin, 'di ba? Ewan ko kailan ba yun, na Friday ba yun yung tinuro ng Panginoon na minsan baka kaya hindi nagsisimba yung mga kapatiran, bakit mga walang nagsisimba dahil sa atin na hindi natin alam. I think rin yun epekto rin yun nga ng yun nga yung yeast na yun. Kung talagang kung hindi tayo marunong yun nga paano ka mag-encourage ng isang, halimbawa, paano ka mag-encourage ng isang mananampalataya na nanghihina kung wala kang, 'di ba, sapat na kaalaman sa Word of God. Ang isasuggest mo talaga yung like yung ng sanlibutan, like ay ganyan, kung ay nasasaktan ka, sige wag ka na matin dyan, lipat ka na lang. 'Di ba, minsan gano'n yung iyaano mo. Kaya I think napaka-importante talaga na we really have a true knowledge, true deeper understanding and relationship sa Word of God para tumibay at lumago talaga tayo. Pero kaya tama kasi kung using use in a good term, parang ang katulad ng tinuturo sa atin ngayon, 'di ba, na we need to really deny ourselves. Kasi in order to parang truly accept Jesus, parang we need to deny ourselves para matanggap si Jesus. So, parang kung punong-puno tayo ng sarili natin or ng yeast, parang parang no place or hindi makaka-enter si Jesus sa lives natin. Parang siguro kung in a good terms, yung yeast na yun, yung parang kung madedeny natin yung sarili natin and makikita natin yung sarili natin, like tama yun parang
hindi lang naman parang bittersweet yun na pag pinalo mo sila, hindi lang naman parang puro makukuha mo, pahirap, sakit, di ba? Ano alam ko, as a Christian, ah, kung titignan lang natin yung mga sides na yun, wala rin, di ba? Kasi, yung mga things na yun, alam mo yun, parang, kaya sinabi ni Paul, diba, parang baliwala lang rin yung mga bagay na yun sa tatanggapin nating, tunay na pagpapala. Kaya, alam mo yun, parang, as a Christian, parang, it's really worth it along the way. Kahit yung pagtutuwid ng Panginoon, oo, sabihin natin parang masakit minsan. Pero mostly yung saya niya. Hindi lang sa nagiging kasama mo, mostly sa nararanasan mo kasama yung Panginoon. May mga times na na you will think it's impossible, pero the start na nakilala mo yung Panginoon, your life parang mo yun, parang kakaiba siya eh. Parang mula sa relationship with your family, sabi natin, with your loved ones, sa mga kaibigan mo, nagbago siya eh. Alam mo yun, parang, not in a bad way, but in a good way. And parang, ewan ko ba, parang nabuksan yung secret sa life. Pero parang, yun nga yung problema sa mga tao, parang hindi nila makikita yun kung punong-puno sila ng gis ng mundo na to. Yan. Jan? Add ka, brother Jan? Ay, sorry. Excuse me? Baka may add ka. Same concept lang din naman. Parang yung Satan just has its own needs itself. So, bali, kung hindi natin kung patuloy pa rin natin pinagmamapuli natin ang sarili natin, definitely hindi tayong yung para sa bagong research sa salita ng Diyos itself. Kasi puno tayo na sarili natin you know, kung hindi natin tayo itong iwanan, it's like compare our old self to na yung pinapangangako natin na lumang sarili natin to a new being na bilang isang believer of Christ. Okay. Well, at least kahit paano sa pamagitan ng Word of God na yun, natuto tayo na check yung mga sarili natin kung nagiging pareseyo na ba tayo. Baka puno na tayo ng labadura. Kailangan natin tanggalin. Siguro sa magiging parang lalo na sa inside the five music ministry, ang hirap kasi siguro kung natugtog ka or parang kumakanta